At kaugnay po ng pangyayari, sakto naman sa Centris Compound sa Quezon City at ang kumalat na memo tungkol sa umano'y banta ng pambobomba ng teroristang grupong Maute, makakapanayam natin si NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde. Sir, good morning. Magandang umaga po. Baka meron kang bagong info dun sa Centris. Well, ang alam lang po natin, he is armed with a 9mm, no? Na 9mm na issue niya at nandun nga siya dun sa mapanganib pa rin. Dun sa ground floor, dun sa opisina po nila at tama po yung report kanina, siya ay lasing at parang may isang problema, family problem ito, no? At yun nga, pero wala po siyang hostage doon. Pag ganito ho, private establishment, sino ho mangunguna dyan? Police natin o yung may sarili silang security? Yes, pero police po yan dahil yan po ay considered na parang crime scene yan, no? So ang mangunguna po dyan yung ating kapulisan. So tinuturing pa rin siya mapanganib kasi may hawak May siyang... hawak po ng 9mm. Lumalabas, sir, yung upper floors, may BPO call center. So mga nagtatrabaho, nakatutok sa TV yan minsan. Actually, namomonitor po siya ngayon sa CCTV. So nakikita yung galaw niya. Nakikita po siya sa CCTV. Nandun na yung nanay, nandun na yung asawa, nakikipag-usap nga. Ngunit mainit ang ulo niya, ayaw niya makipag-usap dun sa nanay at asawa niya. Yung mga nasa upper floors po, ano ba? Baka nagpapanik ho yung iba. Anong mensahe niya sa kanila? Hindi Anong dapat gawin? Hindi naman kailangan magpanik dahil marami na po tayong mga kapulisan doon. And I think contained naman yung area dahil doon lang naman siya, doon sa opisina. At apparently off-duty po itong security guard na to. Pumunta lang doon. Abangan pa ibang detalye. Dako na tayo sa kumakalat na mga memorandum na may binabanggit pong mga mall, na andito na may mga pangalan ng Maute. So, ano ba dapat maging reaksyon ng publiko dito? Well, unang-una, no, hindi po tayo dapat maalarma dyan. Dito po tayo dapat mabahala dyan. Dahil yan pong mga information na yan are considered raw, no? Hindi po yan confirmed. Those information ay kailangan po pong i-validate yung mga ganyang information. Pero totoo yung memo? Yung memorandum po, inamin naman po talaga nung pulis ng Valenzuela na talagang ibinaba niya sa mga PCPs nila. This is purposely to validate the information. No? Hindi po para takutin yung ating publiko. Pero detalyado po eh. Yes. Kasi yung pong information, no, yung mga natatanggap nating mga information, kung saan-saan po natin nakukuha yan. Kahit po sa kapitbahay natin, o kung kahit sa social media, o kahit sa dyaryo lang, no, meron tayong makuhang information, kailangan pong i-validate yan. Kasi yung pang nakukuha nating mga ganyan, hindi po natin pwedeng i-take for granted yan. Yes, lalong-lalo na itong panahon na to. Pero dapat internal talaga lang ito. Kaya may nag-leak na siguro that is internal consumption po talaga namin yan. Actually, ginagawa na po natin yan noon pa. Noon lang, wala po tayong problema na sinasabi on terrorism dahil hindi pa nga po global yung problema ng terrorism noon. Wala pa lang yung publiko natin, hindi masyadong concern sa mga ganyang klaseng information. Ngayon po, medyo sensitive na yung ating mga kababayan, yung publiko, sa mga ganyang klaseng information. Ano ang status ng polis na naglabas ng memo na to? Siya ho ba ang sa ngayon po, pinarelieve na muna natin para po makakandak tayo ng impartial investigation at para malaman kung paano po nag-leak nga yan from their station down to their PCP level. Sir, kamakailan may nahuli dito sa pantalan ng Iloilo City, 3 umanong miyembro ng Maute. Ano ba to? Sinyalis ba ito na nagbabalak na itong lumabas ng Visayas at pumunta dito sa Metro Manila? Yes, I'm sure naiipit na po yan sa may Marawi. No? Marami na pong naiipit yan sa Marawi. And I think kung kahit sino man po talaga na naiipit sa gulo o sa gera, talagang mag-attempt na po yan na lalabas. No? At kung dito naman po kasi sa Metro Manila, medyo mahirapan sila. Unang-una, mag-aeroplano ka, magbabarko ka. Yung travel mo by boat, kung manggagaling ka po doon, talagang napakalayo niyan. So most probably, mag-hop po sila. Island hopping ang tawag dyan, no? From Visayas, then siguro Visayas, lalapit sa may bandang Luzon. So yan po lahat naman ay binabantayan natin. Ano natin, sa mensahe natin sa mga kababayan natin? Teka, Son, bago mensahe, pinakita ko na kanina kay Director, may kumakalat na naman bagong memo, galing naman sa ABSE Group. Ganun din, no? Although ito hindi pirmado. So, kakalat na naman po ito. Tama. Ganun din, may gagamitin silang mga LPG delivery para pasabugin yung mga simbahan daw, mga mall. Paano uli magre-react ang publiko dito? Well, kumpirmado ho ba itong memong bago ito? Unang-una, just the same, no? Hindi po konfirmado yung mga ganyang memorandum. Lahat po ng binababa na memorandum ng mga ganyan, hindi po konfirmado yan. Kaya nga po binababa yan para lang
may validate po ng ating mga lower units. No? For validation po lahat yan. Yan ay for consumption po ng Philippine National Police or probably ng AFP kung yung na talagang yan ay sinishare ng Bakit to naglilik? Nananakot po ba ito o paano? Well, kung official siya. most probably, baka sa hanay na rin po natin. Kaya Nagagalit. hanay na rin So, na paano ba nanggagaling. proseso Ako dyan? sabi ko, wag ikalat. Kasi last time, may natanggap din ako yung may mga IED, yung mga sasakyan na papunta daw ng Yes. Metro Manila. Tama po If yan. I remember right, tumawag ako sa inyo, yes, sir, tama di ba? po yun. Pero it turned out na hindi naman po totoo yung mga yan. Ganyan din po yung mga information Pero na ito, yan. No? dyan hindi ito pirmado eh. Yes, pwede po kasing yung mga kuminsan naman po kasi no because of the exigency or yung talagang kailangan mong ibigay sa mga lower unit mo, kung wala po yung pipirma, yung pinaka chief ng opisina, kung minsan naglalabas po sila ng advance copy. So, Baka naman sinasabi pwedeng nyo, pakiusapan yung mga pulis din natin, wag ikalat. Baka naman dali kasi po yun. picturean lang yan Tapos- eh. Baka kasi Yes, tama po yan. Yung mga ganyang klaseng information, they should be dealt with confidentiality. Baka Okay, sabi binigay sa mga kamag-anak eh. Tapos sabi, basta huwag mong ilalabas yan. Yung Yes. kamag-anak naman, out of, di ba? Yes. Yung, Sir, paano ang proseso? Kung ang memo internal, paano kung na-confirm nyo na, okay, totoo nga, ayan ba isa sa publiko nyo? Sasabihin Yes, nyo talaga? kailangan pong kahit papano i-warn yung publiko, no? Hindi naman po siguro sasabihin natin sa public na openly na talagang may mangyayaring ganito just to avoid unnecessary panic, no? Pero I'm sure masasabihan po natin yung publiko kung talagang meron tayong nakikitang threat dito sa ating rehiyon. Kasi yun ang talagang purpose naman ng mga terorista eh. Yung magasik ng takot, yung mabago yung normal Yes. nating buhay. Pwede po kasing mga information na yan na sila na rin ang nagkakalat ng mga information Yes, na yan. pwede. Mahahagip po ng ating intelligence operatives or yung member ng AFP, PNP at gagawin nga yan and for validation, kumakalat po yan. So, linawin lang po natin, mapalabas na direct- parang they're everywhere already. So, Yes. yung unang memo po, totoo, pero yung content hindi pa verifikado. Tama po yun. Tama po yun. Hindi po confirmed, hindi po validated It's raw. yung Yan yung unang memo. Yes. Ito naman, aalamin pa natin itong kasi wala pang pirma. huling, walang pirma. Tama po Memo yan. dapat internal Ay, na nako. pala yan. Hindi, nandiyan naman kayo at ang publiko naman syempre. Tama po yun. Pag may nakita kayong mga kakaibang mga kilos, no? Maging vigilant pa rin. Tulong-tulong. Patuloy na Tama natin ba yan? yung... Well, maganda pong halimbawa yan dahil nakikita natin na yung ating publiko ngayon are concerned and participating na po ngayon dito sa dati po walang pakialam yung ating publiko, may makita sila ngayon parang wala lang po Pero pakialam. ingat din sa Ngayon fake po. news. Kasi nakakapanik. Ay, huwag kayong maging biktima, maging alisto. Yung martis po yan. Tama. Anong mensahe niyo po? Well, sa ating pong mga kababayan, wag po tayong mabahala, wag po tayong maalarma sa mga ganitong mga kumakalat sa social media, no? Ngunit tayo po'y nagpapasalamat din at yung ating publiko ngayon ay marunong na mag-participate dito sa ating peace and order situation na nangyayari, no? Dahil alam naman po natin talaga na yung threat on terrorism talagang global na po yan. Nandyan na talaga yan. Yes, So sir. dapat po tayo magtulong-tulong dito para maiwasan po natin yung karahasan na pwedeng mangyari dito sa ating rehiyon. Iba na panahon yan. Iba na. Tawag lang sa 911. Yes, kung cellphone po yan, 02911 Ayun, para po. 02911. Maraming salamat po at dyan lang kayo dahil yung may nangyayari pa. May mga tumatawag sa inyo, balitaan nyo kami agad. NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde.